Balik po tayo sa mga balita. Isinusulong ng mga senatorial candidates ng administrasyon na suspindihin muna pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan, lalo na ng mga politiko. Dahil daw huyan, nagiging tamad at mas pinipiling wag na lamang magtrabaho ng ilan po natin mga kababayan dahil po sa ayuda. Kunin natin ang live report ni Mian Corvera. Mian? Alex, mga taga Camarines Sur nga ngayon ang niligawan ng mga kandidato ng alyansa ng administrasyon. Sa harapan nilang tinalakay sa publiko yung isyu ng ayuda dahil ito daw ay nagagamit ng ilang politiko sa kanilang pangangampanya. This is related to... Nais ng ilang kandidato ng alyansa ng Bagong Pilipinas ng administrasyon na ipatigil o kaya repasuhin ang lahat ng iba't ibang klase ng ayuda na ipinamimigay lalo na ng mga politiko. Kabilang na dyan ang tupad sa ilalim ng DOLE, Kapos ang Kita Program o AKAP at Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at iba pang tulong pinansyal. Numero 33 sa balota, Senador Ping Lacson. Pangamba ni Senatoriable Ping Lacson, baka dito na umaasa ang ibang kababayan kaya tinamad ng magtrabaho. Tinukoy ni Lacson ang pagsirit ng bilang ng mga Pinoy na walang trabaho nitong Enero ngayong taon na pumalo na sa mahigit 2 milyon. Baka naman yung sa sobrang pamimigay ng ayuda, tinamad na yung ating mga kababayan, ayaw na magtrabaho. So we should, I think this is personal opinion ko ito. I-revisit tos. Data-driven. Kung sila ang masusunod, dapat ang palakasin at ibigay na ayuda ay ang 4Ps para sa mga pinakamahihirap na kababayan dahil nakabase ito sa mga datos at may batas para dito. Kung bigyan lang tayo ng bigyan ng ayuda at hindi na ito nakabase doon sa mga datos na pinoprovide ng PSA, ng national government, baka naman natatapon lang yung pera. Samantala kung 4Ps yung i-enhance natin, meron itong, this is time-bound. After 7 years, gagraduate, may papalit na naman pamilya. Merong ina-address yung nutrition, ina-address yung edukasyon, at binibigyan ng trabaho dahil nga nagkakaroon ng opportunity, may mga livelihood. Kaya dapat ang mga politiko iniiwasan pagbanggit niyan eh. Dahil nga masama naging epekto na yung sinasabi ni Senator Lacson eh. At saka alam natin hindi maganda ang implementasyon eh. Ganito rin ang posisyon ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Mungkahin niya palakasin at pondohan ang iba't ibang livelihood programs sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development. Sa pamamagitan kasi nito, natutulungan ang mga kababayan na maghanap ng trabaho sa halip na umasa sa ayuda. Mas palakihin pa, palawakin pa yung Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Ang problema kasi sa SLP, Sustainable Livelihood Program, ito yung para sa mga walang trabaho. Unfortunately, limited lang siya sa mga 5th, 6th class municipalities. Hindi nga siya po pwede sa Metro Manila eh. Kaya mahirap ibigay sa mga taga Metro Manila na walang trabaho because nandoon lang siya sa mga 5th, 6th class municipalities. That's what I learned when I was DSW Secretary. Gusto ko nga sana, alisin na yun, yung polisiya na yun, i-open yun para sa lahat. Mungkahi naman ni dating DILG Secretary Benher Abalos, sa halip na ayuda dapat palakasin ng mga local government units ang koordinasyon sa mga kumpanya at public employment service para bigyan ng trabaho lalo na ang mga bagong nakapagtapos na kabataan. Ang 4Ps hindi habang buhay na pagbibigay ng ayuda yan eh. Tama si Senator Lacson o si Senator Soto kanina, it's institutionalized. May certain level na sabi nga nila, if you give a fish, you only feed him for 1 day. But if you teach him how to fish, you feed him for a lifetime. Samantala, ang mga taga Bicol Region naman ang niligawan ng mga kandidato ng administrasyon ngayong araw. Kaninang umaga nag-motorcade si Senator Bong Revilla Jr. habang nag-ikot naman at kinumusta ni Senator Francis Tolentino ang mga tindera sa public market bago sumabak sa campaign rally sa Pili, Camarines Sur.
Alex, mag-aalas 5 kaninang hapon nang umalis na dito si Pangulong Bongbong Marcos. Siya mismo yung nangampanya sa may 12 kandidato ng alyansa. Ang Bicol Region daw ang pinili nila dahil isa ito sa itinuturing na vote-rich provinces. Alex. Okay, Mian, ang mga tulong sa ating mga kababayan ay galing yan sa request ng ating executive branch, which is the President at yung kanyang mga kalihim. Nabatay ho yan sa mga pondo, no, na para ibigay sa tulong ng ating po mga mahihirap na mga kababayan. So kung merong advice mula sa pinuno, di ba minsan sinusunod lamang rin ng ilan na ating mga mambabatas. Kaya sila gumagawa ng batas ukol dyan. Pero Alex, kasi alam naman natin na yung ilan doon sa mga ayuda na ipinapamahagi, katulad ng controversial na AKAP, yan ay isiningit nung unang nakaraang taon ng mga kongresista sa ilalim ng 2024 budget. Yan nga yung naging controversial na kinukosyon ng mga senador, paanong naisingit doon sa mismong approval na ng budget na hindi dumaan sa BICAM. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Mian Corbera. Mata natin dyan ho sa Bicol Region. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.